Hintay ka lang isang segundo. Bago mo isara ang screen na ito, pakinggan mo ito ng mabuti. Bukas, Mayo 24, may isang bagay na magbabago para sa bawat miyembro ng SSS. At kung hindi mo ito malalaman ngayon, baka libu-libong piso ang mawawala sa iyo bawat buwan pagdating ng iyong retirement. Hindi ito exaggeration. Hindi ito clickbait. Ito ay katotohanan na kailangan mong marinig ngayon bago pa mahuli ang lahat. Manatili ka at panoorin hanggang katapusan ang video na ito. Ang isang desisyon na yon ay maaaring magbago ng iyong buong kinabukasan. Hintay ka muna. Bago mo isara ang video na ito, pakinggan mo ito ng mabuti. Dahil ang impormasyong ito ay maaaring maging pinakamahalagang bagay na maririnig mo ngayong taon. Kung ikaw ay miyembro ng SSS, kasalukuyang nagtatrabaho, self-employed, OFW, o malapit ng mag-retire, ang video na ito ay para sa'yo. Dahil ngayong 2026 at lalo na simula bukas, Mayo 24, ang SSS ay nagpatupad ng mga bagong pension rules na direktang makakaapekto sa laki ng iyong buwanang pensyon. At ang nakakatakot dito, marami sa ating mga kababayan ang hindi pa rin alam ito. Ibig sabihin, baka ikaw ay nawawalan na ng libu-libong piso bawat buwan dahil lang sa isang maliit na detalye na hindi mo pa nalalaman hanggang ngayon. Isipin mo na lang, ikaw ay nagtrabaho ng 20, 30, o kahit 40 taon, nagbabayad ng contributions ng tapat at walang preskwela. Tapos ngayon lang malalaman mo na pwede palang mas malaki ang iyong pensyon kung gagawin mo lang ang tamang hakbang sa tamang oras. Hindi bukas, hindi sa susunod na taon. Ngayon, sa video na ito, ibubunyag natin ang lahat. Ano ang eksaktong pagbabago sa bagong SSS pension rules? Sino ang apektado, bata man o matanda? At ang pinakamahalagang bagay, ang mga hakbang na dapat mong gawin agad bago pa lumipas ang mahahalagang deadlines na ito. Huwag hayaang masayang ang iyong pinaghirapang kontribusyon dahil sa kakulangan ng impormasyon. Maligayang pagdating sa ating channel at kung ito ang unang beses mong manood, sobrang natutuwa kami na nandito ka. Ang video na ito ay isa sa mga pinakamahalagang content na aming inilabas ngayong taon. At bago pa tayo magsimula, nais kong maging malinaw sa iyo. Ang impormasyong aming ibabahagi ngayon ay hindi mo simpleng makikita sa isang random na Google search. Ito ay resulta ng maingat na pananaliksik at layunin namin na maunawaan mo ito ng buo, mula simula hanggang sa katapusan. Kaya nandito ka na. Manatili ka dahil bawat minuto ng video na ito ay may katumbas na halaga para sa iyong kinabukasan. Simulan natin sa pinakamahalagang tanong. Bakit kailangan ng bawat miyembro ng SSS na malaman ang tungkol sa mga bagong pagbabago ngayong 2026? At lalo na ang mga epekto nito simula bukas, Mayo 24. Ang sagot ay simple ngunit mabigat. Dahil ang SSS pension ay hindi lamang isang benepisyo o isang numero sa papel. Para sa milyon-milyong Pilipino, ito ang tanging pinagkukunan ng kabuhayan pagkatapos ng maraming taon ng pagod at pagtatrabaho. Ito ang pera na nagbibigay ng pagkain sa hapagkainan, nagbabayad ng kuryente at tubig, nagpapaaral sa mga apo, at nagbibigay ng dignidad at respeto sa ating mga matatanda. At kung ang mga bagong patakaran ay hindi naunawaan ng tama, ang resulta ay malinaw at masakit. Mas mababang pensyon, mas maraming hirap, at mas maraming pagkakataong nawala na hindi na mababawi pa kailanman. Kaya naman ngayong 2026, ang SSS ay nagpatupad ng mga makabuluhang pagbabago na direktang nakakaapekto sa paraan ng pagkalkula ng iyong monthly pension. At ang isa sa mga pinakamahalagang pagbabagong ito ay ang tinatawag nilang Revised Contribution Schedule na nagbago ang epekto nito sa iyong final pension amount. Sa ilalim ng bagong sistema,
Ang halaga ng iyong pensyon ay hindi na lamang nakabatay sa simpleng average ng iyong mga contributions sa nakaraang ilang taon. Ngayon, mas malaking papel na ang ginagampanan ng iyong credited years of service, ang iyong average monthly salary credit, at ang iyong kabuuang bilang ng contributions na naibayad mo sa buong buhay mo bilang miyembro ng SSS. Marami sa atin ang naniniwala na basta nagbabayad lang tayo ng SSS contribution bawat buwan, automatic na magiging maayos ang ating pensyon. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado at mas mapanganib kaysa sa inaakala natin. Kailangan nating maunawaan ng mabuti na ang laki ng iyong monthly pension ay direktang nakasalalay sa tatlong mahahalagang bagay. Una, kung gaano katagal ka nang nagbabayad ng contributions. Pangalawa, kung magkano ang average ng iyong monthly salary credit sa buong career mo. At pangatlo, kung natugunan mo ba ang lahat ng kinakailangang kondisyon para ma-qualify sa pinakamataas na pension bracket. Kung isa sa tatlong ito ay kulang, hindi na maximize o hindi na iayos ng maaga, ang iyong pension ay hindi maaabot ang pinakamataas na posibleng halaga nito. At iyon ang isang bagay na hindi mo gustong mangyari pagkatapos ng lahat ng iyong mga taon ng pagtatrabaho. Ngayong pag-usapan natin ang isa sa pinaka-exciting na pagbabago ngayong 2026. Ito ay ang pagtaas ng maximum monthly pension. Oo, tama ang iyong narinig. Sa ilalim ng bagong rules, ang mga miyembro na nakakatugon sa lahat ng kinakailangang pamantayan ay maaaring makatanggap ng mas mataas na pensyon kaysa dati. Ngunit at ito ang malaking ngunit na dapat mong marinig. Hindi ito automatiko. Hindi ka basta-basta bibigyan ng mas mataas na pensyon dahil may bagong patakaran. Kailangan mong aktibong gawin ang ilang mahahalagang hakbang para masigurado na ikaw ay kwalipikado para sa pinakamataas na benepisyo na nararapat sa iyo. At ito mismo ang ipapaliwanag namin sa iyo ng detalyado sa video na ito, hakbang-hakbang, malinaw at walang itinatago. Isa sa mga bagay na hindi alam ng karamihan sa ating mga kababayan ay ang tungkol sa tinatawag na voluntary contributions. Ito ay isa sa pinaka-underutilized na estratehiya ng SSS members sa buong Pilipinas. At ngayong 2026, lalo na simula bukas, Mayo 24, mas mahalaga na ito kaysa kailanman. Kung ikaw ay kasalukuyang empleyado at ang iyong employer ay nagbabayad lamang ng minimum na contribution para sa iyo, meron kang karapatang mag-voluntarily increase ng iyong contributions upang ma-maximize ang iyong future pension. Ang konsepto ay simple at malinaw. Kung mas mataas ang iyong average monthly salary credit, mas mataas ang iyong pension pagdating ng araw. Kaya kung ikaw ay may kakayahang magdagdag ng contributions ngayon, habang maaga pa, huwag nang mag-atubili pa. Bawat pisong idinagdag mo ngayon ay may katumbas na mas malaking babalik sa iyo sa hinaharap. Ngunit ang tanong ng marami ay, paano ko malalaman kung kailangan ko bang mag-increase ng aking contributions? Ang sagot ay nasa iyong SSS records. Sa pamamagitan ng iyong MySS online account, maaari mong tingnan ang iyong contribution history, ang iyong estimated pension amount batay sa iyong kasalukuyang contributions, at kung ilang taon pa ang kailangan mong mag-contribute para ma-maximize ang iyong benepisyo. At kung wala ka pang MySS account, iyon ang unang bagay na dapat mong gawin pagkatapos manood ng video na ito. Mag-register ka ngayon, hindi bukas. Mayo 24 na ang deadline para magsimula ng tamang aksyon dahil ang impormasyong makikita mo doon ay magbabago ng iyong pananaw sa iyong retirement at sa iyong kinabukasan. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga self-employed at voluntary members dahil kayo ay isa sa mga grupo na pinakaapektado ng bagong 2026 rules. Sa nakaraan, marami sa ating mga self-employed na kababayan, ang mga negosyante, freelancers, online sellers, at iba pa, ay nagbabayad ng pinakamababang contribution
dahil hindi nila naiintindihan ang epekto nito sa kanilang pensyon sa hinaharap. Ngayon, sa ilalim ng bagong sistema, mas malinaw na ang koneksyon sa pagitan ng iyong contributions ngayon at ng iyong pensyon sa hinaharap. At ang magandang balita ay kung ikaw ay self-employed o voluntary member, meron kang mas maraming flexibility kaysa sa mga regular na empleyado pagdating sa pag-adjust ng iyong contributions. Gamitin mo ang flexibility na yun ngayon habang maaga pa, bago pa lumipas ang oras. Para naman sa ating mga OFWs, kayong mga nagtatrabaho sa ibang bansa para sa mas magandang kinabukasan ng inyong pamilya, pakikinig kayo ng mabuti dito dahil ito ay para sa inyo. Ang inyong SSS contributions bilang overseas Filipino workers ay may espesyal na kahalagahan na madalas na hindi nasasabi. Marami sa inyo ang may tendensyang ihinto ang pagbabayad ng SSS contributions habang nasa ibang bansa dahil iniisip ninyong hindi na kailangan o meron kayong ibang mas magandang plano para sa retirement. Ngunit sa katotohanan, ang SSS ay maaaring maging isa sa inyong pinaka-maaasahang safety nets sa araw na magpasya kayong bumalik sa Pilipinas. At sa ilalim ng bagong 2026 rules, ang mga OFW members ay may bagong mga option pagdating sa contribution payments na nagbibigay ng mas malaking flexibility at convenience kaysa dati. Huwag hayaang mawala ang mga tao ng potential contributions na maaaring maging malaking bahagi ng inyong retirement fund. Bawat buwan na hindi kayo nagbabayad ng SSS habang nasa ibang bansa ay isang buwan na nawala. Isang buwan na hindi na babalik pa. Ngayon, gusto ko ring pag-usapan ng isang bagay na madalas na hindi pinag-uusap sa mga video tungkol sa SS. Ito ay ang tinatawag na pension gap. Ang pension gap ay ang pagkakaiba sa pagitan ng pensyon na iyong matatanggap at ng aktwal na halaga na kailangan mo para mabuhay ng komportable pagdating ng iyong retirement. Para sa karamihan sa atin, ang SSS pensyon, kahit sa pinakamataas nitong halaga, ay hindi sapat para sakupin ang lahat ng iyong gastusin pagretiro. At ito ay isang katotohanang kailangan nating harapin ng tapat at maaga habang may pagkakataon pa tayong gumawa ng pagbabago. Kaya naman ang SSS pension ay dapat makita bilang isang pundasyon lamang. Isang mahalagang bahagi ng iyong retirement plan, ngunit hindi ang buong plano. Ang pinakamatalinong paraan para pakinabangan ang bagong 2026 rules ay ang gamitin ang pagbabagong ito bilang motivation para suriin ang iyong kabuuang retirement strategy. Pag-usapan din natin ang tungkol sa mga dependent beneficiaries dahil sa ilalim ng bagong rules, may mga pagbabago rin pagdating sa kung sino ang maaaring mag-claim ng iyong pension benefits sa kaganapan ng iyong pagpanaw. Ang iyong asawa, ang iyong mga anak, at ang iyong mga magulang, lahat sila ay maaaring maapektuhan ng mga bagong patakaran. Kaya mahalagang i-update ang iyong SSS records ngayon mismo bago pa dumating ang bukas na Mayo 24. Siguraduhin na ang lahat ng iyong listed beneficiaries ay tama at updated at na ang lahat ng kinakailangang dokumento ay nakafile na at wala ng kulang. Maraming miyembro ang natuklasan na masyadong huli na ang kanilang mga beneficiaries ay hindi makakakolekta ng kanilang nararapat na benepisyo dahil sa hindi kumpleto o hindi updated na records. Huwag hayaang mangyari ito sa iyo at sa iyong pamilya. Isa pa sa mga importanteng aspeto ng bagong 2026 rules ay ang tungkol sa early retirement provisions. Sa ilalim ng bagong sistema, may mga miyembro na maaaring mag-retire ng mas maaga kaysa sa tinatakdang retirement age nang hindi lubos na naaapektuhan ang kanilang pension amount. Ngunit may mga tiyak na kondisyon na kailangang matugunan at maabot. Kailangan mong malaman kung kwalipikado ka para dito dahil ang maagang pagreretiro ng may sapat na benepisyo ay isang pagkakataon na hindi lahat ay mayroon. Ang susi
ay nasa iyong contributions history at sa iyong credited years of service. Kung maabot mo ang threshold na itinakda ng bagong rules, maaari kang mag-retire ng mas maaga at simulan ng matamasa ang iyong pinaghirapang pensyon habang malusog ka pa at may lakas para mag-enjoy ng buhay. Hindi ka na kailangang hintayin pang tumanda at manghina bago mo matamasa ang iyong mga benepisyo. Bago tayo magtapos, nais ko ring banggitin ang tungkol sa online SSS transactions dahil isa sa pinakamagandang pagbabago ngayong 2026 ay ang malaking pagpapalakas ng digital services ng SSS. Ngayon, mas madali na kaysa kailanman ang mag-manage ng iyong SSS account online. Mula sa pagbabayad ng contributions, pag-verify ng records, pag-file ng claims, hanggang sa pag-update ng personal at beneficiary information. Lahat ng ito ay magagawa mo na sa iyong cellphone o laptop. Kahit nasa bahay ka lang, gamitin mo ang convenience na ito. Huwag na mag-antay ng mahabang pila sa mga SSS branches kung kaya mong gawin ang lahat ng ito sa loob ng ilang minuto mula sa iyong sariling tahanan. At ang pinakamahalagang bahagi, regular na i-check ang iyong SSS account para masiguro na tama ang lahat ng iyong records at walang discrepancies na maaaring makaapekto sa iyong pensyon sa hinaharap. Ang mensahe ng video na ito ay simple, ngunit makapangyarihan at hindi dapat baliwalain. Ang iyong retirement ay hindi isang bagay na maaari mong ipagpaliban na planuhin. Bawat buwan na lumilipas nang hindi mo pinag-iisipan ang iyong SSS contributions at ang iyong retirement strategy ay isang buwan na nawala. Isang buwan na hindi na mababawi pa kailanman. Ang mga pagbabago sa 2026 rules na epektibo simula bukas, Mayo 24, ay nagbibigay sa atin ng bagong pagkakataon. Pagkakataon na suriin ang ating kasalukuyang sitwasyon, gumawa ng mga tamang desisyon, at siguraduhin na ang ating kinabukasan ay maayos at protektado. Ang pinakamatalinong bagay na magagawa mo ngayon ay ang kumilos agad. Ngayon din, bisitahin ang iyong MySS account. I-verify ang iyong contribution history. I-check ang iyong estimated pension. I-update ang iyong beneficiary information. At kung kailangan, makipag-usap sa isang SSS representative para maunawaan kung paano mo ma-maximize ang iyong benepisyo sa ilalim ng bagong 2026 rules. Ang isang oras na ginugol mo ngayon para sa iyong SSS ay maaaring mga hulugang libu-libong piso ng dagdag na pensyon bawat buwan sa iyong mga golden years. At sa huli, ang SSS ay hindi lamang isang obligasyon o isang buwan ng bayad. Ito ay isang pangako sa iyong sarili. Isang pangako na kahit anong mangyari, ikaw ay may tatayuan sa hinaharap. At ngayong bukas, Mayo 24, bukas na ang bagong kabanata ng iyong financial future. Ang tanong ay, hindi kung dapat kang kumilos, kundi kung kailan. At ang sagot sa tanong na yon ay ngayon na. Huwag nang mag-atubili pa. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-share ito sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga magulang, kapatid, kaibigan, at mga kasamahan sa trabaho. Dahil ang impormasyong ito ay para sa bawat Pilipinong nagtatrabaho ng mahirap para sa isang mas magandang bukas. Mag-subscribe na rin kayo para hindi kayo makaligtaan ng aming mga susunod na videos tungkol sa SSS, PhilHealth, pag-ibig, at lahat ng iba pang benepisyo na nararapat sa bawat Pilipinong manggagawa. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi at huwag kalimutang ang inyong retirement ay nagsisimula sa desisyon na gagawin ninyo ngayon.